Bukod sa iniwang pinsala, maraming buhay din ang nawala sa buong probinsya ng Batangas dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Pumalo na sa 6 na po ang kabuang bilang ng mga nasawi. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak ng biktima na namatay dahil sa pagguho ng lupa. Ngayong araw, inihatid na sa huling hantungan ang 20 katao na nasawi sa Talisay, Batangas. Para sa kanilang mga kaanak, hindi nila matanggap na hindi na nila makakasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ko mabaton-baton ng anak ko na nawala hasta apo ko. Pero kahit nga ni marami nagtulong, masakit pa rin. Bukas pa sana ang orihinal na schedule ng libing ng mga biktima. Ngunit napagdesisyonan na isagawa na ito ngayong araw dahil sa naaagnas na ang mga bangkay. Pagdating pa lang sa sementeryo, kaliwat kanan na ang mga hagulgol. Ipinangako naman ng lokal na pamahalaan ng Talisay, Batangas na kanilang sasagutin ang burol hanggang sa pagpapalibing sa mga biktima. Ang lokal na pamahalaan ng Talisay ay lahat na gastusin nila ay sinagutan na, tapos nagpaabot ng 20,000 kada isang patay. Bumisita rin ngayong araw si Senator Francis Tolentino sa covered court kung saan naiburol ang mga biktima. Ayon sa senador, walang pagkukulang ang gobyerno sa aksyon na ipinakita nito sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine at tuloy-tuloy ang pagtulong nito. Samantala, tumuntong na sa 6 na po ang kabuang bilang ng mga nasawi dito sa buong probinsya ng Batangas dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Tinatayang nasa 14 pa rin ang bilang ng mga nawawala. Pinakamalaking dahilan ng matinding epekto ng bagyo ay ang pagragasa ng tubig papuntang mga kabahayan mula sa bundok na may kasamang lupa at malalaking troso. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.